sa ating lahat. Tayo po ay sigurado na tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa ito, Lord, na kami kasama-sama, Lord, upang magkaling mga salita. Salamat namin, Lord, ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Usap na, Lord, sa bawat isa sa amin, Lord. Linisin mo po kami, Panginoon. Kung meron din po karamihan sa buhay namin, Lord, dalangin namin, Lord, ang paglilinis mo. Tawarin mo kami, Lord, kung ano man po ang kumukulang namin, at ano po ang nangyayari natin. Kanais-nais sa iyong harapan, Lord. Gusto maraming po, Lord, na patuloy din kami nagpapasalamat, Lord, sa kamulihan mo sa buhay ng bawat isa. Dalangin namin, Lord, na ikaw po ang patuloy na kumilos sa aming buhay. Salamat po, Lord, sa patuloy na pag-iingat mo sa amin, sa aming mga kalusugan, Panginoon, sa lahat ng biyaya, Lord. Lagi namin pinatanggap sa iyo. Maraming salamat po. At sa umaga ito, Lord, dalangin namin, Lord, ang iyong pag-represensya at kumilos sa aming Panginoon, sa aming kalagitnaan, Lord, i-bless mo, Lord, ang aming pag-aawitan, ang aming pagsama sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang kumilos sa aming music, Panginoon. Ikaw po ang mamuna sa amin sa aming pag-aawitan, Panginoon, Lord. At nawa, Panginoon, ikaw po ang maitaas sa umaga nito, at ikaw ang dalangin po namin, Lord, ang aming pastor, tagapagsalita sa Pastor Chong. Ikaw ang patuloy na bigay sa kanyang karunungan, Panginoon. Encourage mo siya, Panginoon. Ikaw po magkala sa kanyang Panginoon, Lord. Kung ang iyong salita ay mainilag at may paunawa sa aming Lord. Lord, muli ikaw po aming sinasamba at pinupuri sa umaga nito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning po sa ating lahat. Praise God po sa buhay ninyo. At ngayon po ay 5th Sunday of the month, kaya magkakaroon po muli tayo ng non-stop or extended praise and worship. Sige po, bago tayo mag-start, basahin po natin ang verse from Psalm 150 verse 6. Ang lahat ng may buhay ay magpuri sa Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Amen. Sige po, tayo po ay magpuri sa Panginoon. Sige po, wala po.
you pull me close to your heart. You have turned my morning to dancing. That's what you do. That's who you are. And you give me beauty for ashes. And you pull me close to your heart. You have turned my morning to dancing. That's what you do. That's who you are. Hallelujah, God. That's what you do, and that's who you are, Lord. Praise you, God. Sumasabay po natin ang ating next song, Came to my rescue. Tunay Panginoon, you came, Lord. Hallelujah, O God. Every time, Panginoon, na tinatawag ka namin, O God, ikaw ay nandiyan, Panginoon. You always answer, O God. Sinatawag kita namin. Echo. You answer, and you came to my rescue, and I wanna be where you are. I call, you answer. And you came to my rescue, and I wanna be where you are. I love you when I call. I call, you answer. And you came to my rescue, and I
rescue, and I wanna be where you are. Sing my whole life. My whole life I place in your hands. God of mercy, my Lord, I bow down in your presence at your throne. My whole life. My whole life I place in your hands. God of mercy, my Lord, I bow down in your presence at your throne. Let's sing like and you came to my rescue, and I wanna be where you and you came to my rescue, and I wanna be where you in my life. Be lifted high in our world. Be lifted high in our love. Be lifted high in my life. Be lifted high in our world. Be lifted high in our love. Be lifted and you came to my rescue, and I wanna be where you are. You answer, and you came to my rescue, and I wanna be where you are. And you came to my rescue, and I wanna be where you are. When's the last time I called? You answered. And you came to my rescue, and I wanna be where you are. Tunay, Panginoon, tunay, O God, we wanna be where you are, O Lord. Hallelujah. Praise to God.
Jesus' name, Lord, maraming salamat po, God. Kami, Panginoon, ay nagagalak, O God. Kami ay nakakapagpuri sa iyo, Panginoon. Kami ay nakakapagsamba, O God. Nakakapasalamat sa iyo, O Lord. Maraming salamat po, O God. Sa araw na ito, Lord, maraming salamat, Lord. Kami ay nakakaawit, Panginoon. Kami, Lord, ay nakakakanta, O God. Nakakapalakpak, Lord. Maraming salamat, O God. Sa opportunity, Panginoon, to praise you, Lord, and to lift you, O God. To praise you, Lord. Praise you, Jesus. Maraming salamat po, Lord, sa kabutihan mo, O God. Sa buhay ng bawat isang narito, Lord, sa nagdaang linggo, Lord. Ikaw nga po, Panginoon, ang patuloy na kumilos, Lord, sa aming mga buhay, O God. Ano man, Lord, ang aming pinagkakaabalahan mo, Lord, ang aming mga pag-aaral, Lord, ang pagtatrabaho, Lord. Ikaw, Panginoon, ang siyang nag-bless, Lord, ang patuloy na mag-bless, O God, sa aming Panginoon. We thank you, Lord, for your provision, O God. Maraming salamat po sa walang biyaya, O Lord. Maraming salamat, O God, ang patuloy na magani, Lord God, sa aming mga pamilya, Lord, ang iyong mga banal na salita, Lord, ang iyong presensya, O God. Maraming salamat po, Lord, sa iyong presensya sa mga oras na ito, O God. Tanggapin mo, Lord. Tanggapin mo po, Panginoon, ang aming mga pagpuri, ang aming mga pagsamba, Lord. Praise you, God. Pinataas po namin, Panginoon, ang araw na ito sa iyo, Lord. Ang gawain na ito, O God, ang gawain ng Canaan Ministries, O Lord. We lift, Panginoon, ang aming samahan, O God. Ang gawain mo, Panginoon, na ikaw, Lord, ang siyang nagplano, Lord. Ikaw ang siyang nag-provide, O God. Maraming salamat po, Lord, for building Canaan Ministries, O God. We pray, Panginoon, patuloy ka, Lord Jesus, kung magitna, Lord, sa gawain mo ito, O God. Patuloy, Lord, i-bless mo po ang bawat isa sa amin, Lord God. Patuloy, Lord, we pray for wisdom, Lord, for strength, O God. Patuloy nga po, Panginoon, we pray na dumami pa po kami, O God, na gawin na po instrumento, Lord, ang bawat isang naririto, Lord Jesus, na magpakalat, O God, ng iyong mga banal na salita, Lord. We also pray, Lord, for our worship team, O God. We thank you, Lord, sa talents and skills po na ipinagaloob mo po sa amin, O God. Thank you, Lord, for the commitment, O Lord, for willingness, Lord Jesus, na mag-practice, O God, na tumugtog, Lord, every Sunday, Lord. Ikaw, Panginoon, ang patuloy, Lord, nag-aalay po sa aming mga schedule, O God. Patuloy, Lord Jesus, we pray, Lord, na maghambal lang po kami, Panginoon, na ikaw na lamang po, Lord, ang makita, Lord, sa bawat awit, O God. At lahat ng effort, Panginoon, ikaw lang, Lord, ang pangalan mo lamang po ang maitaas namin, Panginoon. Patuloy po, itago niyo po kami sa inyong likuran, O God, maging ang aming tagapagsalita na si Pastor Shem, Lord, ang aming head pastor, O God. Ikaw nga po siyang tumawag sa kanya, Lord. Siya, Panginoon, ay susunod, Lord, sa anumang pinlano mo sa kanya, sa kanyang buhay, O God. Maging ang kanyang pamilya, Lord. Bless them, O God. Bless them, Lord, O Jesus, with your strength, Lord, with good health, O God. Maraming salamat po, O God, sa leadership, Lord, na ipinagkatiwala niyo po sa kanya, O God. We continue, Lord, to trust in Him and trust in you, O God, para sa Canaan Ministries, O Lord, at para sa iyong mga buhay na salita, O God. Patuloy, Lord, i-bless niyo siya, O God. Patuloy, Lord Jesus, ang kanyang desires ng mga puso niya, O God, ay iyong dinggit po, O Lord. Hallelujah. We pray, Lord God, sa bawat isang naririto, O God, for our families, O Lord. Di man namin, Lord Jesus, nasasabi, Panginoon, ang aming mga kailangan, O God, ngunit ikaw na, Lord, ang nakakaalam, O God. Walang lihim sa iyo, O Panginoon. Lahat, Panginoon, ay alam mo, O God. Maraming salamat po, Lord. Kami, Lord God, ay nakakaawit, O God. Thank you, Lord. We thank you, O God. Hindi sapat ang mga awit na ito, Lord. Ngunit tanggapin mo nga po, O God. Tanggapin mo, Lord, ang aming mga papuri at pagsamba, O God. And we trust in you, O God. We continue to have faith in you, Lord. Sa iyong pagkilos sa aming mga buhay, Lord. Hindi man namin nakikita lahat, Lord Jesus, but we trust in you, O Lord. Kami, Lord Jesus, ay nagtitiwala sa mga naman, Lord, ang iyong ginagawa at gagawin pa sa aming mga buhay, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Jesus.
Praise you, God. Praise you, Jesus. Maraming salamat, Lord. Alam namin, Panginoon, ikaw ay tumugon na, O God, sa dalangin ng bawat isa sa oras na ito, Lord. Maraming salamat. Sa mga oras na ito, Panginoon, matuloy, Lord Jesus, sasangkitin namin, Lord. We wanna be where you are, O God. We wanna be where you are, Lord. Ating pong patuloy na pabuhian ng Panginoon. As we sing again, thank you, Lord. Let's sing. Icon. You answer, and you came to my rescue, and I wanna be where you are. Lahat po lumamit ng icon. You answer. And you came to my rescue, and I wanna be where you are. Sing I call, you answer. And you came to my rescue, and I wanna be where you are. Last time I call, you and you came to my rescue, and I wanna be where you are. Amen. Praise God. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. We wanna be where you are, O God. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Sige po, lahat po ng pinagkalan ng Panginoon ay magsabi ng hallelujah. Hallelujah! Oo, hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. Praise God. Papuri ko sa Panginoon. Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Diyos uling sa bawat isa. Tayo lahat ay pinagpala ng Panginoon. Amen? Pinagpala tayo dahil tayo ay natagpuan sa kanyang gawain. Ang Panginoon ay laging kasama ng bawat isa o dalawa o tatlo na nagbibigay ng papuri sa Kanya. Bago pa siguro tayo magpatuloy ay pupunin ko sa daling ito. Tawagin yung mga anak-anak natin. Inaanyayahan po mga anak-anak natin. Anak nito, anak ko, anak natin lahat. Dito po sa lahat. Ang mga magulang ay i-extend natin natin kamay sa kanila. Dalangin natin sa Panginoon. Sampitin natin, aluman ng makilingan natin. Presensya ng Panginoon, inarito kayo, makikinig siya. Sige po, tayo tumulog sa presensya ng Panginoon. Kabilang Diyos, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyong mga biyaya sa aming buhay. Ang aming mga anak nito, Panginoon, ay testamento ng iyong katapatan sa aming buhay, ng iyong kabutihang loob sa aming buhay. Isang mabuting bagay, Panginoon, ng iyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Ang aming mga anak nito, Panginoon. Dalangin namin, Lord, kung paano sila ay pinagkaloob sa amin,
sila, ang mundo ay agawin sila in Jesus' name, Panginoon. Ikaw, Panginoon, banal na Espiritu ay mag-work sa kanilang buhay, Panginoon God. Hallelujah. Move mightily in their lives, Panginoon God. Hallelujah. Kausapin mo sila, Panginoon, sa kanilang mga pag-iisa, sa kanilang mga pag-iisip, pagmumuni-muni. Dalangin namin, Panginoon, ng iyong mga banal na salita ay tumanim, Lord God, lumago, mamunga, maging matibay, Panginoon, sa kanilang buhay. In Jesus' name, Panginoon, dalangin mo, Lord, ang isang worshiping heart, worshiping life. Lord God, hallelujah. Kanilang mga bibig, Panginoon, ay silbihan ng pagpupuli sa iyo lamang, magpapasalamat sa iyo. In Jesus' name, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Lord, ang iyong mga biyayang ito, Panginoon, patuloy ang aming pagpupuri sa iyo. Pasasalamat, Panginoon. Purihin ka. O Diyos, walang hanggang pasasalamat, pagpupuri ay sa iyo lamang. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bless. Pagkain ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ngayong araw po ito ay tinawag natin na non-stop praise and worship. Every 5th Sunday ay inaalala natin na napakahalaga ng praise and worship. Kaya lang, minsan ay may may misnomer dun sa salitang praise and worship. Hindi lang natin alam kung kailan sa history ng pagpupuri at pagsasamba na coin or na sabi na, praise and worship tayo. Para bang sinasabi natin na, ito lang yung portion na mag-praise and worship tayo. Kaya pagkatapos, ay hindi na praise and worship. Medyo naliligaw ang ating mind. Pero isipin po natin, ang papuri at pagsasamba sa Panginoon ay hindi lamang tuwing Sunday na nandun sa schedule na 10:35 to 11, 40 minutes lang or something, ay praise and worship. Doon ka lang. Ayan. At pagka pumunta ka ng church, dali, baka tayo malate sa praise and worship. Hindi na tayo makakapagpuri at pagsamba. Yun nga po, nagiging misnomer siya. Parang hindi naman balik-balik, pero nalilimitahan ang ating pagpupuri at pagsamba. Ang ating pong pagpupuri at pagsamba ay talagang non-stop. Kasi ikaw naman ay non-stop na nabubuhay. Araw-araw humihina, maya humihinga. Kaya maya ay may pagkakataon ka na mag-praise and worship sa Panginoon. So, any situation, any circumstances, ay ikaw ay pwedeng magpuri sa Panginoon. So, naglalagay lang tayo ng sama-sama pagpupuri at pagsamba. Yan lang po ibig sabihin nyo na kaya tayo ay may schedule, every Sunday, yan, sama-sama, sabay-sabay, na kumakanta, tumutugtog, yan. Yan lang po ang ibig sabihin mo. Pero kung gusto nyong gawin na kayo rin ay magpuri at pagsamba, may tumutugtog, wala pong makakapigil sa inyo. Yan po ay habit, ugali, gawain ng isang nagmamahal sa Panginoon. Kung talagang mahal mo ang Panginoon, lagi kang mapapaawit, mapapasamba sa Kanya. Sa mga umibig na, ito ay may masasabi nila na pag ikaw ay umibig, kahit hindi mo isipin, ay talagang bakit nga ba? Lahat na lang ng bagay ay nagpapaalala tungkol sa Kanya. Diba? Lahat ng makikita mo ay sumasagi lagi sa isip mo, siya, wala nang iba. Ganon ang pagpupuri at pagsamba na hinahanap ng Panginoon. No? Na ikaw, yan, pag nakita mo ang nature, you remember God. No? Pag nakita mo ang mga pangyayari, you remember God. No? At wala kang magagawa kundi pagbigay ng papuri, salamat at pagsamba. Sa panahon po natin ngayon ay merong isang pangyayari.
kung naalala nyo, ang pinaka-issue ngayon sa ating lipunan sa bansang Pilipinas ay may kinalaman sa mga kontraktor. Tama? Ang sarap maging anak ng kontraktor. Parang may nakita pa akong post na kung anak sana ako ng kontraktor, tulog pa sana ako ngayon. Kasi ang saya ng buhay. Ang saya daw ng buhay ng isang kontraktor. Yan. At yan ang ating mga nababalitaan. Minsan, pag ikaw ay taxpayer, yung mga nagtatrabaho, masama talaga ang loob mo. Sasama ang loob mo. Gusto ko lang po ipakita ito, hindi dahil sa natawag doon, sa negative connotation. Pero in relation sa worship, sabihin ko, in relation sa worship. So, yun ang sitwasyon ng Pilipinas. Ngayon, may mga bunsod yan ng statement kasi ni President Bongbong Marcos na yung mga flood control nag-fail itong huling mga pagbabagyo. Maraming binaha. Nasa na ang flood control, sabi ng Taong Bayan. Sabi naman ni Bongbong, mga kontraktor, nahiya naman kayo at lumabas naman ito ng interview and all at nasiwalat na overpriced but hindi pulido ang trabaho. Tapos, siyempre, yung mga taxpayer, masama loob. Kasi pera namin yan eh. Kinaltas nyo sa bawat pagtsatsaga namin ng pagtatrabaho. Tapos, binubulsa lang ng kung sino-sino lang na contractor. At tapos, ito naman yung sumunod na pangyayari. Naging viral dito, naging news din. At ito ay, kung mapapansin natin, kung hindi nyo pa napanood, itanong rin yung media kung ano ang nangyayari. So, may mga tao na nagsasawi ng parang papel. Pero pera daw yun eh. Pera. Tapos may sumasayaw sa gitna. Nakakasayaan sila. Yan daw kung, especially yung nakapuga na yun, na sumasayaw. Yan daw po ay mataas ang posisyon sa isang probinsya. At yung probinsya niya ay isa raw sa mga pinaka-poor province. Tapos yung mga nakapaikot sa kanya, yung mga nagsasabi na yun, ay mga government officials din na matataas ang posisyon sa gobyerno. At sila ay nagsasaboy talaga. Sa kalagitnaan ng issue ng pera ng taong bayan ay nilulus na ilan sa mga proyekto na ibang na ginagawa at hindi ang taong bayan. Ngayon, na-question yung pagsasayang niya. At makikita natin na parang masaya. No? Ano pa ang relasyon sa worship? Kasi ang tema po natin ngayon ay pagtutunan sa worship. Siguro stop ko na. Sa worship. Nung mag-dig deeper sa event na yun, yung nagtatapos, yun pala ay kanilang cultural practice. Sa kultura nila, yun ay paraan nila ng celebration. Sila ay ultimately nagse-celebrate, nagpapasalamat sa mga nangyayari, sa kabila ng lahat. Again, ang background nila, sila poorest of the poor provinces, no? Among the poorest provinces, pero napakabongga ng kanilang celebration at pagpapasalamat. At yun daw, kaya daw ginagawa nila yun, ay traditional nila yun. Kumbaga, wala pa ang makabagong panahon, ganun na daw silang mag-celebrate. No? Ganun na silang mag-celebrate. Ibig sabihin, pag sila ay masaya, pag sila ay nagpapasalamat, ay kailangan magtapo. Yun ang ritual. Yun ang ritual, nagtatapo ng kayo. So yung ginawa na yun ay walang kinalaman wala raw kinalaman sa
sa lavishness, yung pagiging gusto na mabongga, walang kinalaman sa pagpapakita ng tao na kami ay nasa posisyon ng gobyerno, marami ng pera, hindi raw yun. Kundi yun daw ay isang act of celebration at nataon lang na sila ay mga government officials na. At yun daw, after nung pagtatapon na yun, lahat ng pera na yun ay hinikom at i-donate sa simbahan para sa charity. So kung ano man ang charity ng simbahan na yun, tutulong sa mga masakit, magpapa-scholar, magpapakain, doon bahala na yung charity, yung pinagbigyan nila. Ayun. Ngayon, kung ikaw ay una mo lang napanood, parang tapos nasa background ka ng mga nasa gobyerno ay gastos ng gastos, ibang emotion yung mararamdaman. Ayan. So, to justify yung act na yun ay kailangan talagang maintindihan. Kailangan maintindihan. At ang ating worship, ang ating pagsamba sa Panginoon ay ganoon din. Minsan, yung mga baguhan, ano ba naman itong mga born again? Papalakpak, tatawa, saya, pambaya, pag nalumanin na yung tugtog, iiyak. Pag ikaw ay bago, pag baguhan ka, sabi ko yan, ito naman yung klase ng pagsambaya. Yung iba ay bakit ang ingay? Parang parang ka rin lang umattend ng party, ng banda sa labas. Pero, pag pinag-isipan mo, pag binasa mo sa Bible, pag nasa Bible, makikita mo, purihin ng Diyos sa lahat ng puri ng instrumento. Ayun. Kaya tayo ay, kung ano ang skill natin, anong kaya natin bilhin ng mga instrumento, ginagamit natin yan dahil biblical. Kung ikaw ay sumasamba sa mga instrumento, nagamit ang instrumento, bahagi yan ng iyong pagsamba. Bahagi ng skill na ikaw ay makatugtog, ay bahagi ng pagbibigay mo ng papuri, pagbabalik ng papuri at salamat sa Panginoon. Tayo rin lahat ay may boses, kaya naman tayo pag sumasamba, ginagamit natin ang boses, mayroon tayong mga kamay, pumapalakpak tayo. Yung pagpalakpak natin, hindi lang natin ginagamit sa pagpalakpak sa mga secular, may accomplishments sa secular, kundi pinapalakpakan natin ang accomplishment ng buhay natin sa Panginoon. Sinasabi natin, Lord, napakabuti mo, napaka-bait mo. So, ginagamit natin yun. Ang mga paa, kaya tayo ay tumatayo bilang paggalang, di ba? Pagka tayo ay may flag ceremony, kailangan tumayo ka na. Pag narinig mong tugtog ng pambansang awit ng Pilipinas, tayo ka. Ay pangatapusin mo. Kahit saan ka nandun, itigil ka kung may ginagawa. Yun ay paraan ng paggalang. Kaya tayo rin ay, pag nagsumasamba sa Panginoon, ang pagtayo, pag sinabi ng worship leader, tayo kung lahat ito ngayon, ay tatayo tayo lahat. Dahil yun ang pagsasama-sama natin, pagpupuri at magsamba. Kaya nga, yung praise and worship time ay pare-pareho sana tayo ng ginagawa. Para sabay-sabay. Kasi ang presensya ng Panginoon ay nandito. Hindi lang natin nakikita. Kumbaga kung ini-imagine natin ay mayroon tayong, yung natin tayo ng isang gathering na may stage o nandun si God sa stage at tayo ang audience na nagbibigay sa Kanya ng papuri at pagsamba. Ang pagtayo ay isa sa pagsamba. Ang pagtataas ng kamay ay pagsamba sa Panginoon. Pag hinoldan ka na, di ba taas kamay? Ganun yun. Ibig sabihin, surrender. Taas kamay. Kaya pag tayo ay umaawit, nagpupuri sa Panginoon, tinataas natin ang ating kamay. Mostly, pagka solemn, o solemn ang song, tinataas natin ang kamay. Para din walang ibang gagawin ng kamay mo habang may sumasamba. Focused ka sa Panginoon. Ayan. At isang paraan din ng pagsamba ay katulad yung napanood natin. Nagbibigay. Nagbibigay. Paraan din yun ng pagsamba. Pero hindi naman natin gagawin siguro yun. Kasi baka nga mas lalong hindi maging maganda ang tingin ng outsider sa atin. Lalo na minsan kung tayo ay nakalive.
Tapos makikita dito, tayo ay nagpipray, kasama ng ating praise and worship. Buno tayo, tapon ng pera. Parang hindi appropriate, no? Kasi nga, hindi siya appropriate talaga. Ayan. Pero ang pagbibigay ay bahagi din ng pagsamba. Ayan. Pero sa ating samahan, sa Hanan Ministries, ang ating po pagbibigay ay hindi natin ginagawa kapag tayo ay nagsasama-sama ng pagsamba. Kaya wala kung mapapansin nyo, sa bawat Sunday, wala tayong collection ng offering. Kung kayo ay magbibigay sa gawain ng Panginoon, ay kausapin mo po ako. Kausapan natin. Sa akin po i-turn over. Yan naman po ay inaayos ng ating treasurer. Alis na po yan. So, ganun po. At pagka may pangangailangan, gawain, saka lang tayo magbibigay. Ano? Pagka tayo pinagpala at nais mo magpala sa gawain ng Panginoon, hindi lamang Hanan Ministries na pwede pagpapalain. Pakinggan mo ang sinasabi ng Panginoon. Sino ang iyong pagpapalain? Pero dahil usually dito ka naman sa mas nakikisama, kaya usually dito ka rin bibigay. Pero ang pagbibigay ay kailangan nasa puso. No? Nasa puso mo. Hindi pwedeng ipilit sa'yo. No? Hindi ipilit sa'yo. Kailangan maintindihan mo na ang pagbibigay ay bahagi ng pagsamba mo sa Panginoon. At napakahirap po na nagbigay ka ng, sabihin na natin talaga, nagbigay ka ng pera, tapos maya-maya ay may kurot. Huwag po kayong maniniwala dun sa may kurot. May mga nagsasabi kasi ng preacher, pag nagbigay ka, kailangan masakit sa'yo. Ako po, personal yung opinion, hindi kailangan masakit pagka ikaw ay nagbibigay. Dapat ang nagbibigay ay masaya. Sa palagay niyo ba, nung bibigay ng Panginoon, ng Ama, ng Diyos Ama, ang kanyang butong na anak, masakit sa loob niya? Sa palagay niyo ba, nung binigay ng kanyang butong na anak, ay meron siyang sama ng loob. Yung mga tao na to, ililigtas ko ba? Hindi ganun si Lord. Willing, willful, magaan sa loob, masaya. Yan. Ganun po tayo dapat magbigay sa Panginoon. At saka hindi tayo nagbibigay sa tao. Sa Panginoon po tayo nagbibigay. Kasi ang tao, hindi na kayang ibalik ang iyong binigay. Ang Panginoon, pag binalik yan, hindi mo sukat akalain. Siksik, liglig, umahapaw, wala kang sukat kalagyan. No? At yan lahat ay nagsisimula sa iyong praise and worship. No? Sa iyong praise and worship. Pag ikaw ay naramdaman mo talaga, nakarating ka sa presensya ng Panginoon, lahat ay baliwala. Pag naintindihan mo na nasaan ba ang presensya ng Panginoon, lahat ay maglalaho. Mararamdaman mo, marirealize mo na ganito pala ang presensya ng Panginoon. Lahat ay kaya mong gawin. Parang pagpamahalaan. Ganun talaga eh. Pag ikaw ay nagmahal, lahat kaya mong gawin. Ganon din ang presensya ng Panginoon pag nararamdaman mo, natagpuan mo sa iyong pagsamba, subukan mo. Pag talagang natagpuan mo ang presensya ng Panginoon, nababago ka. Magiging iba ang iyong pag-iisip, magiging iba ang iyong pakiramdam, ang iyong pananaw sa buhay, magiging iba ang iyong puso, yung paano ka kumikilos. Mababago yun. Magiging aligned ka sa kalooban ng Panginoon. At nagsisimula lahat yan sa praise and worship. Ngayon, kung tayo ay nahihirapan sa bahay, sa iba na lugar na ginagalawan natin, kasi of course, may makakahalo tayo din eh. Pero kaya nga, pag Sunday, yun ang opportunity natin. Nasabay-sabay tayo. Wala tayong ibang kasama dito na iba objective. Pag tayo ay nagsasama-sama tuwing may gawain, ang objective natin ay magsama-sama magbigay ng papuri sa Panginoon. So, ito na yung pagkakataon mo na sana makarating ka sa presensya ng Panginoon. At mandama mo ang presensya ng Panginoon. At
nadamo mo ang pasensya ng Panginoon kahit ikaw ay lalaki, mapapaiyak ka talaga. Hindi mo mapipigilan na mapaiyak dahil ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo ay ipapaalala ng Diyos sa'yo. Pero, yun ang pasensya ng Panginoon. Kaya, itong praise and worship natin, every non-stop praise and worship, every 5th Sunday, pinaghahandaan niya ng worship team. Pinaghahandaan niya ng worship team. Marami silang preparations, maraming prayers, at sama-sama natin i-enjoy ang presensya ng Panginoon. Mamaya may second set pa tayo. At sa mga awitin natin, sa mga inaabit natin, mamaya, ito yung mga awitin natin. Ang mga lyrics na yan, pag tayo ay nagpupuri sa Panginoon, ang mga lyrics na yan ay minsan, bigyan natin ng pansin. Hindi lamang dahil yun ang kanta, ay may mga lyrics dyan na kung titignan mo, ay declaration lyrics. Katulad ng sinasabi dito, habang buhay, magpupuri sa iyo. Pagka ba yan yung linya na naaawitin tatahimik ka. Kasi hindi mo kaya gawin. Ay ganun ba? So pagka tayo ay nag-praise and worship, kasama yan. Hinanamnam natin ang mga lyrics ng kanta para sinasabi natin sa Panginoon. Hindi natin yan binabanggit para ma-hit yung note, para maging tama yung tono sa pandinig natin. Hindi yun. Kaya mo sasabihin yan, kaya mo sasabayan yan, dahil yan ang gusto mong sabihin sa Panginoon. Yan. Pupurihin siya sa awit, itataas ang aking tinig. Sinabi itataas ang tinig, hindi medyo lalakas. Itatanghal sa buhay ko. Yan. So pagka mamaya, sa ating mga awitin, pag-aawit na, ay kasama yun sa practice natin, yung lyrics, sasabihin natin, babanggitin natin. Kasi ang basic praise and worship nila, ang basic praise and worship is with your mouth. Kailangan lumabas sa bibig mo. Kasi ang lalabas sa bibig mo ay yung galing sa puso mo at yung nasa isipan mo. Wala ka namang sasabihin. Kahit sa normal na sitwasyon sa buhay, wala kang sasabihin. Hindi kung ano yung nararamdaman mo. Pag ikaw ay napasok, hindi ka naman, wow, sarap. Hindi masakit. Kasi yun ang nararamdaman mo. Ganun tayo. At inuulit-ulit natin yan. Minsan sabihin natin, bakit kaya paulit-ulit yung kanta? Nasabi na natin, babalik na sa chorus, mag-reverse na naman. Dahil, minsan ay kailangan maramdaman mo. Sa unang pasada minsan, hindi mo ramdaman. Pero pag paulit-ulit, lalo na pag talagang inuulit-ulit ng worship leader, meron lang yung sinasabi, meron ka kailangan gawin. Ibig sabihin, namnamin mo yung sinasabi nung inaawit na yan. Ano ba meron dito? Diyos ka sa amin. Ito. Inaawit nila. Kasi ito ay deklarasyon din na ang Diyos ay sa lahat ng panahon, ang Diyos lamang ang naging Diyos natin. Wala nang iba. At yan ay gusto ni Lord. Isa yan sa 10 Commandments. Number 1 nga yan eh. You should have no other gods before me. So yung mga kinakanta natin ay mas mainam, biblical, lifted sa Bible. At ipapaalala sa inyo ng Panginoon ang mga bagay niyan habang ikaw ay kumakanta sa Kanya. Sundin ang loob mo. Iparinig ang nais mo. Yung sundin ang loob mo, hindi lang yung nangyayari during the praise and worship time. Paglabas natin dito sa gawain, yun ang mismo talagang sundin ang loob mo, Lord, sa buhay ko.
practice lang dito sa life natin. Tunay na Diyos, declaration, right? Ang Diyos ang ating tunay na Diyos. Ito ay bahagi ng ating pagpupuri at pagsamba. Purihin ng Panginoon. At yan ang nais ng Panginoon na practice natin sa second set ng ating praise and worship. Kakanta ulit tayo. Lalahanin natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. At namdamin natin yung mga lyrics. Ang setup natin ay tandaan natin, tuwing tayo ay nag-praise and worship, nandyan ang Diyos Ama. Sinasabi natin sa Kanya, sama-sama, dinideklara natin sa Kanya. Ganun po. No? Ganun ang setup natin. Laging siya ang bida tuwing praise and worship. Hindi yung matulog yung leader, hindi yung worship leader. Ang worship leader lang po ang nagsisimula. Tayong mga nasa baba. Sunod. Yan. Sunod tayo. Kaya ang worship leader ay kailangan bantayan. Bantayan maigi, lalo na kanyang puso. Kasi yan ang nag-a-align. Kung paano mag-worship siya, ay ganun din mga tagasunod niya. Ang sabi nga raw po ay, ang unang worship leader ay sino? Si Lucifer. At si Lucifer, alam natin, na nag-fail siya. Dahil nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos. Siya ang nangunguna sa presensya ng Diyos. Kaya akala niya, ganito lang pala. Ayun, doon pumasok. At si Lucifer ngayon ay ang Satan. Siya yung tagausig. Nais niya na sa kanya mapunta ang kaluwalhatian. Huwag natin ibigay sa Diyos. Yun ang labanan sa spiritual. So mamaya, i-focus natin ang ating mga isip, ang ating mga pagpupuri, pagsamba, lahat ng ating mga experiences, maganda, hindi man maganda, ay ibigay natin ang papuri sa Panginoon. Yan ang sabi ng Bible. Give thanks to God in all circumstances. Wala kang pipiliin dahil ang Diyos ang nakakaalam bakit ka dumadaan sa ganyan. Ang Diyos ang nakakaalam kung bakit ito ang iyong sitwasyon. At ikaw ay magbigay lamang ng papuri, pasasalamat dahil alam ng Diyos kung kailan na ulit ibabalik ang maganda para sa iyo at makakapunti sa iyo para mas lalo kang makita ang kanyang pagkilos. No? Hindi lamang ang Diyos ay hindi tulad ng ATM machine o hindi tulad ng mga push button na kaya kapag worship, para bigyan ako, Lord, I praise you dahil mamaya may darating na biyaya. I praise you dahil mamaya gagaling ako. Hindi ganoon ang sistema ni Lord. No? Hindi siya ganoon. Ang sistema ni Lord, tandaan natin, kahit anong sitwasyon mo, magbigay ka ng papuri sa Kanya. Dahil pag siya ay nalugod sa iyo, pagpupuri, sabi ko na, bubuhos ang pagpapala sa iyo. Lahat ng iniisip mo na gusto mo meron ka, no? Hindi mo yan makukuha sa pagiging contractor lang. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo. Ang pinaka-magandang testimony nga, titignan ko sa buhay namin. Buhay ko bilang lumalaki. Kasi lumaki ako sa church. Eh, sasabihin ko na walang capability na pag ipadala ako sa mga private school, sa mga magagandang school, college, pero si Lord ang gumawa ng paraan. Si Lord ang gumawa ng paraan. At masasabi ko na, hindi naman talaga ako matalinong bata, matalinong estudyante. Ano? Pero, hindi ko alam. Pero, habang nag-aaral ako, lagi ko naman natatandaan. Ganun lang. Pero, ang katuos-tuusan nun, ibig sabihin, pag pinag-aralan mo ang mga bagay-bagay, ay dahil nagbigay ng panahon sa Panginoon. Both parents, pati ako, kasama ko sa worship team, nagbigay ng panahon. Pansinin niyo yun sa buhay niyo. Pansinin niyo yun. Pag nagbigay kayo ng panahon sa Panginoon,
maraming bagay na iaayos mo. Hindi mo lang pansin. Pero paglipas ng panahon, makikita mo, looking back, wow, paano nangyari yun? Paano ako nakarating dito? Yan. As ko po sa gusto mong gawin lahat on your own, hindi mo na ako maglilingkod dahil maraming kailangan sa akin. Yan. Mahirap. Mahirap yun. Sinasabi ko na sa inyo, mas maganda na magbigay ka ng panahon para sa Panginoon. Mag-invest, kung may mag-i-invest ka, huwag kang mag-invest din sa triple your money, quadruple your money. Mag-invest ka ng time sa Panginoon. Kasi ang Panginoon, pag binigyan mo siya, mabait ang Diyos, babalikin sa'yo. Kaya paano naman yung sasabihin mo, pag-aaral? Paano ko matututong maaral masyado? Hindi naman matalino. Eh, pumunta pa ba ako sa church? Mag-worship? Kaya dapat mag-aaral na lang ako. Hindi yun. Subukan nyo. Kasi ako, subok ko. Magbigay lang ng panahon sa Panginoon. Aayusin niya yung pag-aaral mo. Aayusin niya yung pag-aaral mo. Kasi yung mga panahon na i-spend mo sa Kanya, bibilis ang understanding mo. Hindi ko alam bakit nangyayari yun. No? Mas mabilis pa yung understanding mo nung time na mag-aaral ka after mong mag-serve sa Panginoon. Kaysa dun sa pinuwersa mong sarili mag-aaral. Alamin mo mga bagay. Hindi ko alam bakit gano'n nangyayari. Pero isa lang ang ibig sabihin mo. Pag nagbigay ka sa Panginoon, ay nagbibigay din siya. No? At yung lahat ay ang susunod ay nasa praise and worship. Again, ang praise and worship ay hindi lamang dito. Ang praise and worship ay pag mag-isa ka na sa bahay mo, so yung ginagawa mo na, dapat nandun pa rin ang pagpupuri, nandun pa rin ang pasasalamat sa Panginoon. Subukan niyo po para papatunayan mo ang tunay na kabutihan ng Panginoon. Sige po, kaya lahat tayo manalangin at mag-aawitan tayo muli mamaya. Pakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ang aming mga buhay, aming kung ano man meron kami, Panginoon, sa iyo, itong lahat ay galing sa iyo, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. Nawa, Lord, ay higit ka pa namin mabigyan ng kapurihan. Higit ka pa namin mabigyan ng karangalan, Panginoon, sa aming buhay. Hindi lamang sa aming mga pag-aawitan, pagpapalakpak, Lord, yan, hindi lamang sa pagdalo namin, Lord, sa aming mga day-to-day routine life, Panginoon God. Ikaw ay mataas, ikaw ay makilala, Lord God. Ang iyong presensya ay lagi namin makasama, Lord, hallelujah. Dahil sa presensya ng Panginoon, nandun ang kagalakan, nandun ang kasapatan, nandun ang kapayapaan, Lord God. Lahat ng hahanapin namin, hinahanap namin, ay nasa iyong presensya, Panginoon. Let your presence, Lord, fall in our lives, Lord God. Manifest in our lives, Lord, in Jesus' name, in Jesus' name. At nawa, Panginoon, hallelujah, as we practice pagpupuri at pagsamba, pag-aalay ng papuri at pagsamba sa iyo dito sa mundong ito, dalangin namin, Panginoon, hanggang sa kabilang buhay, Lord God, hanggang sa kunin mo na kami, ay sa presensya mo pa rin kami magpupuri at pagsasamba, Panginoon God. Tulihin ka, O Diyos, pang walang hanggang pagsasamba sa iyo, Panginoon God. Sa iyo lamang namin iaalay mo God. Hallelujah. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Lord, I pray, Panginoon God, that your mighty Holy Spirit, Lord God, continue to be active in our lives, Lord God, present in our lives, in the lives of our children, Lord God, in Jesus' name, Lord God. Lord, tanggapin mo po muli ang aming mga papurit pagsamba. Kami ay muli ay aawit ng mga papurit pagsamba sa iyo. Maging katanggap-tanggap na handog ito, Panginoon namin, sa iyo sa umalang ito. Purihin ka, purihin ka. Hallelujah. Ito ang aming pasasalamat in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Tayo po lahat ay nagkabalik. Amen. Purihin po ang Panginoon sa ating mensahe, sa ating pastor, Pastor Shem. Praise God. Tayo po lahat ay na-bless sa mensahe ng Panginoon sa bawat isa. Tayo po muli ay aawit.
At wakas,
ibinabalik ang papuri at pagsamba. Ikaw lamang, O Diyos, ang Diyos na buhay sa aming buhay, Lord God. Hallelujah. Ikaw ang siyang kahapon, ngayon, at bukas, Panginoon God. Ang ginawa mong mabuti, ang sinimulan mong mabuti sa aming buhay, Panginoon. Kami ay umaasa at makakaasa ng maraming pagkabutihan mo sa aming buhay, Panginoon God. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Papuri lamang sa iyo, Diyos. Papuri sa iyo, Panginoon God. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong presensya na sumama sa amin sa umaga nito. Dalangin ko, Diyos, ang presensya mo ito, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang patuloy na sasama sa amin at saan man kami pumunta, Panginoon. Ano man ang gagawin namin ngayon sa linggong darating, Panginoon God, ano man kakaharapin ng bawat isa sa amin, Lord God, kami ay magiging mananagumpay dahil ang presensya mo ay malakas na kikilos sa buhay ng bawat isa sa amin. In Jesus' name. In Jesus' name. Susubukan kaming awayin ng kaaway. In Jesus' name, Lord God, kami ay magdanagumpay, Panginoon God. Hallelujah, hindi kami matatalo dahil ang iyong presensya ang kasama namin. Ang bawat hawakan ng aming mga kamay ay pagpapalain mo. Magagalingin ang mga karamdaman in Jesus' name, Lord God. Ang mga pangailangan namin ay pag-provide mo, Panginoon. Ikaw lamang, O Diyos, ang mga kagawa nito sa aming buhay. Ibigyan mo kami, Panginoon, ng kapayapaan, ng pag-iisip, Panginoon God. Ang mga alalahanin ay papawiin mo, Lord. Hallelujah. Ikaw ang in control, O Diyos, sa aming buhay. Hallelujah. Ano bang sitwasyon, ano bang pagkakataon, Lord God, kami ay iyong ginagabayan. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. At patuloy namin dalangin, Lord. Hallelujah. Sa panahon na kami ay gagamitin mo, Lord God. Makita namin ang opportunity na yun na mabigyan ka ng kapulihan. Lord, bigyan mo kami, Panginoon, ng sensitive spirit, Panginoon God. Lord, let your Holy Spirit lead us, Lord, to where you want us to be. Hallelujah. So we can give you more praise. We can give you more honor, Lord God, sa buhay namin. At masasabi namin, Panginoon, tunay masasabi namin, buhay ka, kumikilos ka sa buhay namin. Maraming salamat. I declare, Panginoon, your presence in the mighty name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Be with each and every one of us. This we pray and claim in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Parapakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Amen. God bless us. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Maraming salamat. May announcement na po ako sa September Christmas na. September 28, last Sunday po ay invite ako na mag-speak sa isang anniversary ng church. Yung church po na yon ay ang nagpapastor doon ngayon ay isa sa kasama ko dati sa worship team. Nagsimula siya, grade 6 lang yata siya, grade 7. Noon, ano pa kami noon? Tawag doon. Meron kami tawag dito, mga papel. Manila paper, nakasulat yung mga chords. Practice lang, practice. Pero ngayon, pastor na siya. At yun, doon po, September 28 sa bandang Laguna. Ngayon, may option kayo na gamitin ang araw na yun para kayo ay maging blessing sa iba. Kung may mga iba kayong lakad. Pero, pwede nyo rin ako samahan kung gusto nyo. Nasa inyo na po yun. I-invite ko kayo kasi anniversary naman yan. Sasabihin ko sa kanya ilang kami dati. Para mapaghandaan nila. Pero napauna ko na kami family ay pupunta na. September 20 po. Pero kung gusto nyo, pwede naman doon na tayo makita nyo yung gawain. Gusto nyo, wala naman kayo ibang serve na ibang family member o ibang lakad. Sabihan nyo lang po ako. Ayan. Para after doon, pwede rin tayong sila kami YBCs. Malapit-lapit na yun sa amin, sa Enchanted Kingdom. Kayo? Malapit-lapit na po yung lugar nila sa Enchanted Kingdom. Mas malayo yung lugar nila. Mas malayo. So, pagbalik, kung gusto nyo rin, sumigway na tayo ng Enchanted Kingdom. Kaya ako sinasabi ng in advance para pwede nyo pagkantaan.
Kung gusto nyo lang. Kasi wala nga tayong gawain. Tapos, yan. Ganun lang po. So, yun po. Yun ang iniisip namin. EK kami actor. Kasi umaga lang naman po yun eh. Doon na tayo muna nakalihan sa kanila. Anniversary naman. Hindi ko alam kung potluck. So, aalamin ko ba? Kasi kung potluck, magdadala rin tayo ng sarili natin pagkain. Isama tayo sa kanila. Pero may celebrate po tayo. Convoy. Pwedeng convoy, pwedeng ipipin lang natin yung isang lugar doon. Nandun tayo makikita. Kasi ang challenge kasi sa convoy, kailangan pa sabay-sabay magigising, kita dito. Ay, nasahan nyo yung mga anak ko. Ito ang oras ng uwi, alisan eh. Ito rin ang oras ng gising. So, gano'n na lamang po. So, yun po, September 28. But next week, first Sunday po na nag-event po tayo. Tuwing ng Panginoon. Yun na po, God bless po. Diyos. Oo. Funny boy. Nadrive si Lian. Ay, si Lian, no? Hindi ko makahabol sa dito siya. Hindi naman kaya hindi pwede magkabulan. Hindi na kanina naman gawin. Pinpoint lang ba? Diretso ko po sa enchante. Ayaw, pwede naman palang dito sa Laguna pa to? Ayun yung Laguna. Po? Ako, ano? Wala po po. Galing din yung mami. Opo.